Ang tutorial na to pala ay para lamang sa mga beginners na hindi pa alam kung paano magsimula sa pag-animate. So para alam nyo, ang ginagamit ko nga palang application as of now ay Ibis Paint at saka Flip-a-Clip. At sakto dahil beginner friendly to at madali lang gamitin. So bago tayo mag-animate, alamin muna natin ang tinatawag na FPS. Sa animation, may tinatawag tayo na FPS or frames per second. Ito ay kung gaano kadaming guhit mo na frames kada isang segundo. Halimbawa, sa traditional animation, kailangan mong gumuhit ng tig-isang drawings sa 24 kapirasong papel para makabuo ng isang segundong animation. Pero di applicable ang 24 FPS palagi kasi may mga scenes na di mo naman kailangan gumuhit ng 24 times kasi kung iisipin mo, ay napaka-time consuming neto at nakakaubos ng pasensya. Kaya dito pumapasok yung tinatawag na animating by 2s hanggang 3s. Pero sa susunod na video na natin yung tatalakayin. At dahil beginner ka pa lang, ang pinaka-marerecommend kong FPS para sa'yo ay 8 hanggang 12 FPS dahil makakagawa ka na rin neto ng smooth at decent na animation. Since alam nyo na kung anong ibig sabihin ng FPS, doon naman tayo sa pagpapagalaw ng drawing. Dito, kailangan mo munang mag-start sa pagguhit ng keyframes. Ay, by the way, ang ginamit ko nga pala ditong application ay Ibis Paint. So, ano nga ba ang keyframes? So, ito ang magsisilbing starting at ending pose ng galaw ng character. Ito ang pinakamagiging key pose ng animation mo. Halimbawa, ito. Kunwari mag-animate tayo ng simpleng head turn. So, ang pinakaunang keyframe na iguguhit natin ay ang pose kung saan ang character natin ay nakatingin lang ng diretso. Ito ang magsisilbing keyframe A natin. Then, mag-add tayo ng isa pang frame para iguhit ang magsisilbing ending pose ng character, which is ang paglinga niya sa ibang direksyon. Ito naman yung magiging keyframe B. At syempre, para mas maging smooth at fluid ang magiging galaw ng character natin, ay kailangan natin maglagay ng in-betweens. Ang in-between drawings, ito naman ay nilalagay sa pagitan ng mga keyframes natin para mabuo ang movement ng animation. So, paano ba natin to gagawin? Una, i-on nyo muna ang onion skin settings para may guide kayo sa flow ng movement. Ang color identification nga pala ng frames ay red para sa previous frame at green naman para sa after frames. Tapos, mag-add kayo ng isang blank frame after ng keyframe A or unang frame natin. Then, doon nyo na iguhit ang kasunod na pose. Ulit-ulitin nyo lang ang proseso sa paggawa ng mga following movements hanggang mapunta kayo sa dulo. Take note, kung mas marami kayong ilalagay na in-betweens, mas magiging smooth at magiging buo ang movement ng character na idodrawing nyo. O, diba? Kasi kung di natin siya nilagyan ng in-between drawings, mas magmumukhang na-teleport lang yung galaw niya. Kaya sana ay nagets nyo tong simpleng tutorial natin. Follow for more videos. Babush!